Mga kapuso, lumakas pa ang bagyong Nina na mabagal pa rin ang pagkilos hanggang sa mga sandaling ito. Makibalita tayo mula sa ating resident meteorologist, ang ating ekspertong totoo, si Ginoong Nathaniel Cruz. Ayan na po siya, Mang Tani. Mike, huling namata ng pag-asa ang Typhoon Nina sa layong 810 kilometers dyan sa may silangan ng Aparig, Cagayan. Taglay nito ngayon ang lakas na hangin umaabot na ng 140 kilometers per hour near the center at bugsong 170 kilometers per hour. Kumikilos ito pa northwest sa bilis na 7 kilometers per hour. Batay sa storm track ng Weather Central, lalong lumiit ang tsansa nitong si Nina na tumama sa kalupaan, pero dahil mabagal ang galaw ay posibleng sa Lunes o Martes na susunod na linggo pa ito lumabas ng PAR. Sa ngayon ay apektado ng trough ng bagyo ang Luzon, lalong-lalo na ang Bicol region. At dito naman sa Metro Manila ay mababa ang tsansang umulan, lalong-lalo na pagdating ng umaga hanggang sa tanghali yan, Mike. Pero pagdating ng gabi ay bahagyang tataas, 50% probability ng rainfall pagdating ng alas 8 ng gabi. Uulanin naman ang ilang bahagi ng Visayas, so merong katamtamang mga pagulan na pwedeng maranasan dyan, habang maaliwala sa panahon naman sa malaking bahagi ng Mindanao ang mararanasan maliban dito sa Zamboanga Peninsula. Sa mga mangingisda at maglalayag, matataas na alon po ang mararanasan, lalong-lalo na dito sa may seaboard ng Northern Luzon hanggang dito sa seaboard ng Eastern Luzon hanggang dyan yan sa Visayas. At dahil po yan sa epekto ng bagyong Nina, kaya po pinapayuhan na huwag munang pumalaot yung mga mangingisda. Para sa karagdagang update sa ulat panahon, pwede nyo rin pong bisitahin ang GMA News weather page. Ako po si Nathaniel Cruz para sa I Am Ready, serbisyong totoo ng GMA News. Maraming salamat, Mang Tani.